Magandang araw po sa inyong lahat. Kung gusto mo maging master po sa English, napaka magandang gamitin niyo po itong lesson na ito para gumaling po talaga kayo sa English. Okay? Na kung saan po ay ito po ay laging ginagamit ng mga Amerikano na hindi po masyadong maintindihan ng mga Pilipino. Okay? So kung ito ay may ma-master nyo, edi maunawaan nyo ng husto ang inyong kausap na Amerikano at kapag ginamit nyo po itong lesson natin ito, maunawaan din po kayo ng husto ng inyong kausap na Amerikano. So ganun po yon. Okay? So ang gagawin nyo lang po ay ito. May tatandaan lang po kayong kaunti at pag natandaan nyo po yon ay makakapag-English na po agad kayo ng marami. Tapos gamit na gamit pa. Okay? So, umpisa na po agad natin. Bali, yung ituturo ko po sa inyo ay napakadali lang po kasi ito po ay binubuo lamang ng dalawang salita. Okay? At ang ituturo ko po sa inyo ay itong tinatawag na phrasal verb. Na ang gagamitin po nating phrasal verbs ay mayroong preposition na up sa dulo. Okay? So, tatandaan nyo lang po ito kasi ito po ay laging ginagamit ng mga Amerikano. Sumuko ka, give up. Pumila ka o pumila kayo, line up. Magpakita ka o magpunta ka, show up. Manahimik ka, shut up. Ito po ay medyo may pagka-rude ha, itong manahimik ka. Kaya para sa akin, wag nyo nang gamitin. Ipinakita ko lang sa inyo, baka sabihan ko kayo noong Amerikano, edi alam nyo na. Diba? Maglinis ka, clean up. Ito maglinis ka, pwede maglinis noong naturang lugar o linisin mo yung sarili mo. Okay? Tapos, magpakasaya ka, cheer up. Tapos, isarado mo ang zipper, zip up. Itali mo, tie up. Punuan mo, fill up. Mag-uniforme o formal na kasuotan ka, suit up. Mag-ipon ka, save up. Magtapad ka, open up. So yan, napakadali lang po yan. Kasi isa lang naman na salita ang inyong tatandaan, itong mga nasa unahan, tapos yung sumunod ay puro up na. So kung mapapansin ninyo, lalo na po doon sa mga sumusubaybay po sa atin, ay ito ay mga panibagong salita na naman po na ginagamitan ng app, di ba? So kung matatandaan nyo pa po itong listahan na ito, mas makakatulong po yan para maging master po kayo sa English. Okay?